Sa umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa all over the world guys at sa kabuong mundo. Ito po yung ating updates for today na tungkol sa Kimpaw ganap. Bago natin pisahan yung ating intro guys ay gusto ko lamang po batiin yung mga tao dyan. Yung mga senior dyan, yung mga fans natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya heto na po, introduce natin ng ating intro. Pasok! Okay, update na naman tayo sa Kimpaw ganap guys. Ito na yung inaabangan ng lahat. Okay, may tatlo po tayong topic for today na kung saan po ay si Kim Chu po ay nag-i-invite na ng mga, nagbibigay na siya ng mga invitation sa kanilang wedding. Invitation letter ba sa kanilang wedding? Lalo-lalo na yung mga, alam mo na, very close sa kanya. At ang pangalawang topic natin for today ay si Paolo Avellino may second celebration sa Pilipinas. Ang wedding nila ay may second celebration. At ang pangatlong topic natin for today ay saan kaya, ano kaya yung, kumbaga guys, ano kaya yung magiging resulta ng kanilang kasal. Heto guys heto na, so unang topic natin for today muna guys si Kim Chu po ay nagbibigay na ng engagement ay ng wedding letter invitation. Hindi man sa formal pa siyang nagbibigay guys pero napapahiwatig na siya. Haba? Masarap kasi sa pakiramdam guys na nagpapahiwatig na yung si Kim Chu sa kanila ni Paolo Avellino. Yan nga yung sabi ng mga karamihan na ang papapahiwatig ni Kim Chu ay bihira lang yan nangyayari. Siyempre, kung ikaw naman yung happy moment mo naman yung pinag-uusapan. Aba kahit na masiguro sino dyan, di ba? In fairness simple lang naman yung pahiwatig ni Kim Chu. Hindi man yung nasabi ng direkta na invited yung invitation yung kanyang sinasabi about sa wedding nila ni Paolo ay hindi magkaroon na direkta pero sabi lang niya lahat ay imbitahan kasi may mga okasyon na magaganap. Pero in fairness ayon dito sa ating legit na sources guys ay bumubuo na sila Kim Chu sa part ni Kim Chu at saka sa part ni Paolo guys ay bumubuo na sila ng mga organizer. Naghahanap na sila ng mga organizer kasi nga sa isang kasal kasi pag big event yan dapat may mga organizer talaga na gumagawa. Yung bang ina-assist mo na lang sila sa kung ano yung kanilang gusto or kung ano yung nakakabuti ba sa event na kanilang gagawin guys. Fairness ang ganda-ganda nga ni Kim Chu, very bloomy si Kimi ngayon Yung engagement ring nila guys ay sinusuot pa rin ni Kimi yun. Pero hindi man halata na engagement yun kasi hindi naman na-proclaim na engaged na sila ni Paolo Alam mo na, tahitahimik ka kasi ang buhay. Ayaw nila kasi na sinasabi ba or ayaw nila kasi na may mga kapag yan kasi ay nakapost lahat guys sa submit nila. Alam mo na yung mga mga positive and negative. Buti nga kung marami ang positive, halos nga negatibo yun. Marami pa nga yung negatibong nako-comment pag nasa submit na ngayon. Kaya hindi nila sinusubmit lahat yung kanilang, guys this is very reality talk lang tayo. Kaya na nanahimik sila Paolo Avellino at saka si Kim Chu about sa kanilang wedding guys or wala ka man makitang post nila sa kanilang mga sariling submit ay dahil ayaw nila yung mga mababasa nila na negativity. Kasi alam mo ang hugot kasi ng negative guys pag yan kasi nababasa mo kahit sanay ka man or kahit paano man yung iwas mo darating din yung point na masasaktan ka rin sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga comedy. Kaya yun po yung iniiwasan nila Kim Chu at saka si Paolo Avellino guys na hanggat maaari ay hindi sila mag-update sa kanilang moment yung sa kanilang wedding about sa submit. Gusto nila kasing napaka-private at least yun alam nila sa kanilang sarili na
wala silang tinatapakan na tao. Nag-aabang nga yung mga karamihan guys kung anong klase invitation yung gagawin ni Kim Chiu, pero siyempre ang paghihiwatig kasi ay nagbibigay din yan ng comment sa mga karamihan, lalo na yung mga loyal sa Kim Pao fans, lalo mga loyalista ng mga Kim Pao, mga fans ng Kim Pao, at higit sa lahat yung mga sumusubaybay sa kanila guys. Kaya nga sabi ng mga netizen na keep it going, just go with the flow, hintayin na lang natin yung formal na kanilang decision guys. Heto na guys, pangalawang topic natin for today guys ay si Paolo Avellino. Nakapag-decide na sila ni Kim Chiu guys, pero yung the main purpose here is si Paolo yung nag-decide, nagbigay na opinion or nagbigay na idea kay Kim Chiu na magkaroon ng second celebration dito sa Pilipinas sa kanilang wedding guys. Marami din sa mga fans guys ang nagsasabi na dapat sa Pilipinas nila gaganapin yung kanilang kasal. Pero syempre guys, gusto din ng mga Kim Pao na ikakasal pa sa ibang bansa para maranasan naman ba yung ikakasal sa ibang bansa. Kasi guys, alam nyo yung kasal kasi sagrado yan at saka yung kasal kasi is minsanan lang yan. Hindi naman forever na, hindi naman every day, every month, every year kang ikakasali. Yung first na kasal mo, yan yung pinaka-importante sa buong buhay mo. Diba? Kasi pag ikakasal ka, yan na yung tinatawag na one body and one soul sa dalawang tao. At nasagrado yan. Grabe, mabisa yan guys. At pinaka-importante sa lahat ng mag-asawa ay yung makaroon ng papel at ikakasal sila. It's their choice guys na dun sa ibang bansa, sa Europe sila. Kasi nga napakaganda ng weather at gusto nila yung fresh na weather guys. Meron man yan sa Pilipinas pero ibigay na natin kila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu yung decision kung saan nila gusto ikasal. At least naman guys ay may second celebration naman dito sa Pilipinas. Kaya nga nagkaroon ng idea ng Kim Pao guys na may second celebration sa Pilipinas kasi nga gusto rin nila magkaroon ng second celebration sa mga hindi nakapunta or hindi makapunta dahil mahal ang ticket. Yun yung time guys na nagkaroon sila ng second celebration. Para sa ganon din ay maranasan din nila ba at least yun makita nila sa kanila na hindi pinagkait ni Paolo Avellino yung kanilang hiling na may second celebration. At saka in fairness guys hindi man lahat mga part ni Paolo Avellino ang makakapunta sa kanilang kasali. Kasi nga alam naman natin kung saan galing si Paolo. Sa mga side din niya, alam din natin na galing din sila sa kagaya natin na mahirap at hindi rin afford yung mga ticket ba. Kasi sa Europe sobrang mahal ang ticket guys. Kung katumbas ng ticket pa or pagkain, siyempre pagkain ang pipiliin kasi nga sa panahon ngayon sobrang mahal ang bibilihin. Kaya di priority about their foods compared sa ticket. Pero wala namang masamang tinapay pag ganon guys kasi nga naiintindihan naman natin at saka sila Paolo at saka si Kim Chiu ang kanilang sitwasyon. Kaya nga sa mga hindi makakapunta sa kanilang kasal guys ay that's the time for them na yung second celebration sa Pilipinas. In fairness naman guys, napakabuti talaga ang Panginoon sa kanila guys kasi in a long run, ang ending pala is altar. Diba? Ilang taon pa lang sila guys, ilang taon pa lang sila. I think siguro more than 4 years, parang ganun pa yung taon guys. Pero ang sa kanila guys, ang ending is altar. Pero kay Kim Chiu at saka si Sian Lim 12 years pero ang ending separation. O diba, saan ka pa? Lahat ng mga babae gustong ikasal, lahat din ng mga lalaki gustong pakasalan ng kanilang mga asawa kasi nga gusto nila yung tinatawag na pamilya or future, yung may future pa.
At napatunayan naman nila Paolo Avellino yan at saka si Kim Chiu guys dahil nga sa kanilang sitwasyon, yun talaga yung kanilang ending. In fairness, marami naman netizen guys ang masasabi na okay lang kahit simple lang as long as na makatalo lahat yung mga hindi nakapunta sa kanilang kasal. Which is tama naman. Hindi naman kailangan magarbo na. Basta importante, maganda, maayos, may peaceful mind at makita rin mga netizen yung kaganapan sa kasal nila. Yun yung maganda. Invited all, wala nang bandyan guys, wala nang chichipriti. Kaya nga, mga netizen dito guys ay natutuwa sa kanilang decision. Kasi nga, sinesecure din pala nila yung kanilang mga fans na hindi makakapunta pa. Yun yung kanilang iniisip sa mga kapag-anak, mga fans nila, mga kaibigan. Yun sa lahat yung mga pamilya din nila na hindi makakapunta. I don't know guys kung makakapunta sa Tilaham. I don't know. Kasi hanggang sa ngayon pa naman ay hindi pa naman klaro yung ginawa ni Tilaham at saka hindi pa ayos yung lahat sa kanila ni Kim Chiu. Pangatlong topic natin for today guys is yung resulta ng kanilang kasal. We don't know guys ano pa yung magiging resulta ng kanilang kasal kasi nga hindi pa naman naganap yung kanilang kasal, and besides marami na din nagbibigay ng kanilang opinion sa kanila yung mga celebrities ba guys na ikinasal sa ibang bansa din. They give their opinions sa mga K-pop para sa ganun ay magkaroon sila ng idea. And in fairness naman ay inaccept naman nila Kim Pao ang kanilang decision kasi sila may mga experience na sa ganun na bagay. Hindi man si Kim Pao na hindi man ang mga Kim Pao yung nag-reject ng mga idea or mga opinion, sharing of ideas ng mga ibang celebrities na naka-experience na din na kinasal sa ibang bansa. Hindi man sila gano'n. They always accept the sharing of opinion guys at higit sa lahat ay ramdam nila yung kabutihan ng isa't isa sa kanila. You know guys, very kumbaga is na-appreciate ng Kim Pao yung mga kapwa nilang taga-showbiz guys kasi nga siyempre ang kasal sa ibang bansa ay hindi lang basta-basta yan. Marami ka talagang mauubos na pera or marami ka talagang effort. Kumbaga guys is you need to prepare almost a month, more than a month. Not only more than a month. Depende yan sa klaseng celebration or sa klaseng activities ang ganapin dun. Gaya na lang ng isang actress guys na yung couple na na-experience nila na nagkaroon ng nagpakasal sa ibang bansa. They shared also their opinions, they shared also everything sa Kim Pao, and ayun nga, kaya nga nagkaroon ng idea ang Kim Pao dahil sa kanila. At kumbaga guys, yung organizer din nila noon ay nirefer din ng couple sa Kim Pao kasi nga Pinoy din yun eh. Alam mo pag Pinoy kasi makamasa din yung presyo. Pero pag taga dun yung organizer mo, aba syempre, ang iisipin nun, may mga labeling kasi ang kanilang trabaho. Kumbaga guys, kasi ano yung presyo nila dun, hindi mo na pwede tawaran. Diba? Pero pag Pilipinas si Pinay, pwede mo siya pakiusapan, pwede mo rin siyang dagdagan, gano'n ba? Ang mga Pinay, pag Pinay din kakasal, siyempre pwede mo silang pag-usapan ninyo yung about sa budget. Pero yung budget naman guys ay hindi man problema yung kila Paolo Avellino. Pero ayun nga guys, yung gusto naman yung magiging lagay ng kanilang kasal ay we don't know yet kasi hindi pa naman wala pa naman at saka hindi pa naman tapos yung kasal. Makikita na lang natin guys na yung kanilang kasal pagkaganapin na. Pero hindi naman pabaya sila Paolo Avellino sa kasi Kim Chiu sa preparation guys kasi they always updating each and every one of them pati yung kanina organizer na ni-refer ng couple. And besides guys, yung couple na yun napakabayit hanggang ngayon gumagawa pa sila ng mga movie nila pero hindi na sila couple, paminsan-minsan na lang couple sa movie kasi busy kasi si Mr. Minsan nag-hosting. Ito naman si Mrs. kasi
May hosting din siya pero paminsan-minsan na hindi may mga sila may mga kung ba pelikula sila na silang mag-asawa yung bida doon. At pasalamat naman si Kim Chiu sa kanila, sa kanilang idea kasi sa malaking tulong na yun sa kanila ni Paolo Avellino. Shout out po natin yung mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa atin guys. Maraming salamat sa inyo kasi kayo po yung ating taga-muswit na nanonood sa ating updates for today about Skin Pow. Always think positive guys. Please like and share it. Watch till the end ng ating YouTube channel kasi isang malaking tulong na po yan para sa atin din. Always think positive and pray to the God kasi ang pagiging positibo ay nakakalaan po yan sa pang-araw-araw natin. Once again, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.